Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Nagkaaberya rin sa ilang automated counting machine sa ilang polling precinct sa Dagupan, Pangasinan. May mga botante na nalito rin sa paghahanap ng kanilang mga polling precinct. Chris, kamusta na yung sitwasyon natin dyan? Connie, mula nga nang magbukas ang mga polling precinct kaninang alas 5 ng madaling araw, dagsana ang mga tao dito sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. At hanggang ngayon, mahabang pila pa rin ng mga boboto ang nararanasan. Isa sa mga early bird ang 52 anyos na si Teodoro Barroso. Minabuti niyang bumoto agad para maiwasan ang siksikan lalo't tinatayang nasa 9,000 ang botante rito. Sa simula naman ng botohan, 2 automated counting machines na ang nagkaroon ng aberya. Ang isa kinain ng balota pero hindi naglabas ng resibo. Wala ring display sa screen ng kanyang ibinoto. Paliwanag ng chairman ng Electoral Board, crumpled o may lukot ang balota kaya hindi ito binasa. 30 minuto bago na i-troubleshoot ng technician ng ACM at nakaboto naman ang mga botante. Samantala sa Bunuan Bukig Elementary School naman na pangatlong barangay sa may pinakamaraming botante sa lungsod, maaga ring dumagsa ang mga botante. Pinakaunang bumoto ang mga senior citizen kaya kailangan maghintay ng mga regular voters bago ang regular voting hour na 7 a.m. May ilang botante ang nahirapan pa rin sa paghanap ng kanilang pangalan sa listahan. Buti na lang at may Voter Assistance Center ang PPCRV para alalayan ang mga botante. At ngayon nga na magtatanghaling tapat na, ramdam ang init ng panahon pero hindi ito alintana ng mga botante para makaboto. Pinapayuhan naman sila na magdala ng tubig at pamaypay para maibsan ang init. Kaya mamayang hapon inaasahan muli ang pagdagsa ng mga botante kapag medyo makulimlim na ang panahon. Sabi naman ng COMELEC, kung may pila pa rin hanggang alas 7 ng gabi, handa silang mag-extend para makaboto ang lahat.